Meron kang mahal, pero dahan-dahan, unti-unti at nawawala na siya sa'yo. Ngayon, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kasi siguro ginawa mo na lahat, hinabol mo na siya, lumuhod, pinakiusapan, or nag-emote ka na, nagdrama ka na sa harapan niya. Malamang na marami ka na rin nasabi sa kanya, pero here we are, wala pa rin pong epekto. Wala pa rin pong nangyayari. So, anong dapat mong gawin? Of course, kung halimbawang kayo po ay lalayo muna, mag-walk away, 60-70% ng problema po natin ay masosolve. Pero hindi enough yun. Dahil alam naman po natin na maglalagay lang po ng curiosity yon or magiging mysterious ka or madidetox yung situation. Pero syempre, ang ex natin ay hahanap at hahanap pa rin po ng sagot kung ano nangyayari. Dito papasok yung peacock effect. Ito po mga utol ay kung saan i-employ o ilalabas mo o halimbawang ipaparamdam mo sa kanya yung pinaka-strongest points mo as a person. Kunyari, yung pinakahinangaan niya sa'yo is yung pagiging leader mo, mga utol, kailangan i-display mo to. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mo mag-connect sa kanya once in a while. Sa mga social media, through friends, ay pwede mo maiparamdam ito. Kung halimbawa na ang pinaka-strongest point or asset mo is yung pagiging confident mo, mga utol, ay kailangan iparamdam mo to. Huwag kang maging malambot, huwag kang maging mahina, at huwag kang mag-emote. Peacock kasi literal na ang ipinapakita ay yung kagandahan mo, yung pinaka-strongest point mo, mga utol. Pero ang pinaka-absolute na rason kung bakit ito po ay hinahangaan or bakit effective ang peacock effect, mga kapatid, ay dahil yung risk, yung sugal, yung ilagay mo yung sarili mo sa ganon na hindi ka takot. Dahil katulad ng isang peacock, ipaparamdam at ipapakita mo yung beauty at ganda mo. Pero alam naman po natin na by doing that is mas lalo kang nagiging prone, visible sa mga pwedeng umatake sa'yo, mga predator. Dito papasok yung epekto ng peacock, mga utol, dahil dito ipinapakita mo na kaya mong subugal, na ipaparamdam mo na kaya mong mag-risk, nagiging very valuable ka sa pakiramdam at mata ng taong pwedeng makakita at makaramdam nito.